Una sa ating balitaan, sa patuloy na masusing pag-iimbestiga sa PDAF scam, unti-unti nang lumalabas ang mga individual na nasasangkot sa naturang kontrobersiya at hindi nakaligtas rito na mga sangkot ang ilang kaalyado ng administrasyon. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Nanindigan ang Malacanang na walang sisinuhin sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng maling paggamit ng PDAF. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa report na baka protektahan ng palasyo ang mga kaalyado na idinadawit sa kontrobersya. The DOJ will investigate. And also the fact that we already have an ally where a case has been filed against him. So that should douse any suspicion or fear that this government is set to protect its allies. Ayon sa kalihim, ang konkretong ebidensya ang magdadala sa katotohanan. What we have always maintained is that where the evidence leads, the DOJ will investigate. So we will leave it with the DOJ to assess and evaluate those cases that you referred to. Nagsalita ang palasyo sa report ng pagkakadawit umano ng ilang kongresista at ilang pa-opisyal ng pamahalaan sa pork barrel scam. 19 na mambabata sa umanig kaalyado ng Aquino administration ang idinadawit sa anomalya sa ilalim ng National Agribusiness Corporation o NABCOR. Ang NABCOR ay isa sa nirekomendang buwagin ng Governance Commission on GOCCs. Paliwanag ni Lacerda taong 2007 COA report ang pinagmulan nito kung saan ang ilan ay hindi pa miyembro ng Liberal Party at hindi pa rin ganong kalakas ang naturang partido. You must also remember that this was the time where LP is not in power. And a number of these people during that time belonged to different parties. So we would have to, it is not the affiliation of the present time, but rather during the time when this audit was conducted. And this is precisely the audit of 2007 and 2009. So again, these are events that happened prior to the administration. And so we certainly still maintain the belief that where the evidence leads us, then let's go there. And isa kasi sa idinadawit ay si TESDA Chief Joel Villanueva na umani malapit sa Pangulo. Ayon sa kalihim, nabanggit ni Villanueva na nagsumiti na siya ng kanyang mga lagda sa question document sa section ng NBI para sa investigasyon. Nauna nang pinabulaanan ni Villanueva ang akusasyon laban sa kanya. I think that's the situation, regardless of whether you are close or not. The President maintains the same principle that where the evidence leads, the DOJ will investigate. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.